Magandang oras mga kahugot. Kwento ni Harper ang hatid ngayon ng DKB. Isang napakahabang kwento, but you know what, I really don't mind reading a very long story kung napaka-interesting naman. Pero sisikapin natin na pagkasyahin natin ito sa isang basahan lamang. I mean, let's try not to have a part 2. Sisikapin natin. Napakagandang kwento ni Harper, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, magandang oras po sa lahat. Ako po si Harper. Real name po yan. Pinag-combine na mga pangalan ng ama ko, Harold, at mama ko, Perla. Ako ay isang OFW dito sa Saudi Arabia at ang kwento ng buhay at pag-ibig ko ay natitiyak kong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ilang makakarinig nito. Maraming nagsabing gwapo ako, lalo na nung kabataan ko kahit pa masyado namang halata na ako ay may dugong Agta, isang tribo sa coastal town ng Isabela sa Northern Luzon, dyan sa Pilipinas. Ang aking ina ay full-blooded Agta o dumagat. Napatol lang siya noon sa isang Ilocano na tubong Itiagi, Isabela. Matangkad at maputi raw ang aking ama at pinalad akong nama na ang height at kulay ng balat niya. Kaso ang buhok, namana ko naman sa aking ina na Agta. Kaya naman Kuya Bono ang aking buhok ay kulot. Pero ngayon pa lang ay kinukontra ko na ang sinasabi nilang basta kulot, salot. Marami ng Agta ang nakapag-aral, nakapagtapos, naging titulado at ginusto ko rin Kuya Bono, pinangarap ko ding maging isa sa kanila. Hindi lang upang itayo ang aming lahi kundi dahil may buhay din akong kailangang pagyamanin. Sabi ko sa sarili ko noon, magkakapamilya din ako at nais ko din silang mabigyan ng maayos na buhay gaya nyo mga kahugot. Basta kulot, salot. Hindi ako yon kundi ang mga karanasan ko sa buhay o baka ang tatay ko salot dahil matapos niyang mabuntis ang ina ko ay bigla itong naglaho. Kasalanan din marahil ang aking inang Agta dahil naniwala siyang may isang taong hindi kauri ang magmamahal sa kanya. Pero sa pangalawang pagkakataon ay nagkamali si Mama. 2 beses siyang naanakan, 2 beses din siyang iniwan. May kapatid akong isa, Kuya Bono. Mas bata sa akin ng 4 na taon at siya noong maghiwalay si Papa Elmer at si Mama ay naiwan siya sa poder ni Papa Elmer, ang aking ex-stepfather. Ex dahil naghiwalay nga sila ni Mama. Matagal na. Grade 6 ako nung magkawatak-watak kami. Yes, I can say na nawasak lang ang aming pamilya at siyang dahilan kung bakit sandali akong nabalik noon sa coastal town. At si Mama naman ay nagkatulong sa Maynila. Namulat kasi ako na maayos naman ang aming pamilya. Nasa bahay nga kami ng stepfather ko, si Papa Elmer, doon sa isang malayong barangay na nasasakupan ng Santiago City. Liblib na baryo yon. Konting lakad lang nasa ibang probinsya ka na. Hindi na Isabela kundi Quirino na. Four years old lang daw ako nung umalis kami ng coastal town dahil nakapag-asawa nga ulit si Mama ng Ilocanong taga Santiago. Inuwi niya kami mula Maconacon, Isabela at kami ay tumira sa Barangay Santa Rosa, Santiago City.
Doon na rin ako sa Santiago bininyagan sa simbahang Katoliko at naging ninang at ninong ko sina Ninang Miles at Ninong June. Mga dalagat binata pa raw sila noon at ayon sa kwento, nagsimula silang maging malapit sa isa't isa nung binyag ko. Buntis na raw noon si Mama nung bininyagan ako. Isinilang niya si Alvin nung sumunod na taon kaya nga 4 na taon ang tanda ko sa kapatid ko. Natatandaan kong masaya naman kami noon pero nung grade 5 na ako, napapadalas ng pag-aaway ni Mama at Papa Elmer at nung pagka-graduate ko ng elementary, tuluyan na silang naghiwalay. Hinatid ako ni Ninong June sa amin sa Makunakon at si Mama naman nagtungo na nga ng Maynila para mangamuhan. Ang sabi ni Mama sa akin noon, "Pasensya ka na anak ha. Kailangan kong lumayo para maghanap buhay para sa inyo ni Elvin. Lalo na sa iyo dahil alam kong matalino ka. Pag-iipunan ko ang pang-college mo. Gusto kong makapagtapos ka kaya mangarap ka lang anak. Mangarap ka lang. Tutuparin natin yan." Saglit lang ako sa coastal town. Buwan ng July, kasi simula pa lang halos ang pasukan ng first year high school na ako, ay dumating ulit si Ninong June at kasama niya si Tita Loren. Si Tita Loren ay kapatid ng tunay kong ama na hindi ko na nakita dahil matagal na palang patay. Si Tita Loren ay kaklase pala noon ni Ninong June. OFW si Tita Loren at noon ay nakatakda ng magpakasal sa wakas matapos daw ng 7 beses na bigong pag-ibig. Si Tito Noel ang naging asawa ni Tita Loren. Si Tito Noel ay isang mabuting Kristiyano at nagpasya si Tita Loren na tumbasan ang pagiging mabuting tao ni Tito Noel upang maging match sila. Lahat ng problema ng pamilya ni Tita Loren noon ay inayos niya upang makatanggap daw ng magandang karma at kabilang pala ako sa madilim na kasaysayan ng kanilang pamilya kaya nag-effort at gumasto si Tita Loren para mahanap ako at matulungan kasi ako daw ay biktima ng masamang gawain ng kanyang kapatid. Ang ganda, diba? Ang gandang pakinggan kapag ang tao ay nagpapakabuti. Inuwi nga ako ni Tita Loren sa kanila sa Ethiaga, Isabela, kaya lang una pa lang ay ramdam ko na ang pagkadismaya sa mukha na aking lola. Wala na si Lolo noon, hindi ko na rin siya nakitang buhay pa pero ayon sa kanila, mabuting tao si Lolo. Pero si Lola nga, parang nandiri sa akin. Palibhasa kasi umitim talaga ako sa sandaling panahon ko lang sa Makunakon. Kadadagat namin, halos araw-araw nagbababad kami sa laot. Ayun, nangitim ako, plus kulot pa nga kaya agtang-agta ako. Inihiwalay nga nila ako ng tulugan. Doon ako pinatira sa Kamalig, yung parang bahay kubo na imbakan ng abono at gamot ng palay. Kinailangan kasi ni Tita Loren ang bumalik ng Maynila kasama si Tito Noel at ako nga iniwan lang niya kila Lola. Kaya naman hindi nalaman na ni Tita Loren ang pagpapatira sa akin ni na Lola sa Kamalig. Sa likod ng Kamalig ay kulungan ng baboy. Ang baho sa totoo lang ng kulungan ng baboy pero sinanay ko na lang. Sabi pa kasi ni Lola, baka magreklamo ka pa. Di ba kayo mga dumagat sa mga punong kahoy lang naman kayo nakatira? Natawa ako ng Kuya Bono. Ang sabi ko pa, "Ala Lola, hindi po. May bahay po kami." Nakangiting sabi ko pero ang dugtong niya, "May bahay kayo sa taas ng puno." Ngumiti pa rin ako kasi hindi naman talaga ako na-offend. Tsaka
May napanood kasi ako noon na American movie na may treehouse. Hindi rin nila ako pinapaharap sa hapagkainan nila. Mag-isa akong kumakain sa kusina. Hindi sa kusinang maganda kundi yung kusina sa likod. Dalawa kasi ang kusina nila, kusinang sosyal at kusinang pambaryo. Mas gusto ko naman yung kumain sa kusinang pambaryo kasi napakalapit ko lang sa kaldero. Hindi nila ako nakikita kung ilang beses akong naggagao ng kanin ko. Oo, Kuya Bono, mismang lola ko ang hindi maayos ang pagtrato sa akin dahil sa dugong agta ko. At isa si lola sa mga naging inspirasyon ko upang kumapit ng mahigpit sa pangarap ko. Balang araw ka ako, mababago ang pagtingin sa akin ng lola ko dahil makakapag-aral ako, magiging professional. Malapit lang din ang eskwela mula sa bahay ni Lola. Mga 15 minutes na lakaran kaya papasok lang ako. Ni minsan hindi ako nanghingi ng baon kay Lola. May 1,000 piso ako noon, bigay ng tito ko sa Makunakon. Hindi ko yun naggastos man lang, nakatago lang sa bag ko. Nag-transfer ako sa Etiague, hindi rin ako bumili ng gamit kasi pareho lang namang black pants ang uniform. Kaso isang hapon, pauwi na ako galing ng school nang biglang umulan. Diniretso ko na, hinayaan kong mabasa ako. Ayokong tumakbo kasi noon ay natatanggal na yung swelas ng sapatos ko. At kapag tumakbo ako at basa pa, tiyak na matutuklap na yon. Kaya parang wala lang sa akin ang ulan. Kaya lang may humintong kotse sa tapat ko. Pagbukas ng bintana, sina Tita Loren pala. Sumakay ka na, bilis. Utos niya sa akin. Wag na tita, basang-basa na ako. Mababasa lang po yung upuan ng kotse. Sumakay ka na, Harper. Bulyaw sa akin ni Tito Noel. Hindi pa rin ako sumakay. Ngumiti lang ako at sinabi kong okay lang ako. Kaso pagdating ko sa bahay ni Lola, may away. Bungangaan sina Tita Loren at Lola at ako ang pinag-aawayan nila. Si Tita Madel pala, kapitbahay ni Lola at pinsan ni Tita Loren ay nagsusumbong kay Tita Loren na mga nakikita niyang pagtrato sa akin ni na Lola. Ikinagalit yun ni Tita Loren. Sinumbatan niya ang kanyang ina kaya nag-away sila. Noong gabi ring yun, Kuya Bono, ay inilipat ako ni Tita Loren sa Santiago City, kina Ninong June at Ninang Miles. Bagong kasal lang sila noon halos at nakatira sila sa apartment sa barangay Calaucan. Malapit lang yun sa sentro. At doon ako nanibago kasi mainit at maingay ang lugar. Ang mga tao parang hindi yata natutulog. Niloko nga ako minsan ni Ninong June. Hindi ka sanay sa syudad. Sanay ka sa bukid at bundok, Harper. Nasabi niya yon kasi nakilala niya ako nung bata ako sa Santa Rosa. Liblib na baryo talaga yon at puro bukid sa paligid. Oo, Ninong naiingayan ako dito tsaka ang init. Parang walang hangin. May electric lang sa kwarto mo Sabad ni Ninang Miles. Meron po pero maingay din at hindi ako sanay. Kapag papaikutin ko, ang tagal tumapat sa akin. Kapag nakatutok naman po sa akin, parang matutuyuan ako ng pawis. Okay, hayaan mo, pagyaman natin, magpapa-aircon tayo. Namimiss ko pa rin sila, Kuya Bono. Sila Ninong June at Ninang Miles. Bigla kasi silang nawala. Natatandaan ko, dumating muna si Tita Loren sa apartment nila bago siya sumunod kay Tito Noel sa Abu Dhabi.
Nag-iwan siya ng 20,000 pesos para sa akin pero diniposito ni Ninang Miles sa bangko yung 18,000. Pangalan ko, junior account yon at siya ang naging guardian ko. Isang linggo lang yata ang dumaan na nung gabing yon ay hindi mapakali si Ninang. Laging may tinatawagan pero lumalayo sa akin. Hindi nga siya kumain nung gabing yun eh. Alas 10 na ako kumain dahil hindi ko na nahintay na tawagin niya ako. Pagbukas ko ng rice cooker, walang bawas ang kanin. Wala pa rin si Ninong Noel. Natulog na ako pagkatapos kong kumain pero paggising ko kinabukasan, napakatahimik ng apartment. Walang music sa salas, nakakapanibago. Mahilig kasi sila sa music. Paggising nila sa umaga, nagpapatugtog na sila. Pero nung umagang iyon, nakakapagtaka talaga. Wala sila. Ako na ang nagsangag ng kaning lamig sa rice cooker. Ang nabawas lang doon sa kanin na yun ay yung kinain ko nung gabi. Nagprito na rin ako ng itlog at nung papasok na ako, umakyat ako at kakatok sana sa kwarto nila pero unang katok ko pa lang ay bumukas ang pinto at nakita kong walang tao sa loob. Magulo ang ibabaw ng kama, nakabukas ang built-in closet na konti na lang ang laman. Kinabahan na ako, Kuya Bono, sa idea na iniwan na nila ako. Pumasok pa rin ako sa school nung umagang yon. Wala akong susi kaya isinara ko lang ang pinto pero hindi ko nilock. Malapit lang ang Santiago National High School sa Calaucan. Nilalakad ko lang talaga yon. Tuwing first period namin ay nagdadasal kami. Relihiyoso kasi ang teacher namin. Pinagdasal ko noon na sana pag uwi ko ng tanghali sa apartment, naroon na si Ninang. At nung uwian na nga ng tanghali, malayo pa ako ay natanaw ko na nabukas ang pinto ng apartment namin at may motor sa tapat. Napangiti na ako at tahimik nang nagpasalamat sa Diyos. Kaso pagbungad ko ng pinto, isang babae ang nakaupo sa sofa. Hindi siya maganda. Malapad masyado ang ilong niya at sa tabi ng ilong na yon ay may malaking buhay na nunal, parang kulugo. Matapang ang mga mata niya na medyo malaki. Pangit siya, Kuya Bono, at noon ko lang siya nakita kaya kinabahan ako. Pero nagawa ko pa rin mag-good morning sa kanya. Ikaw si Harper? Tanong niyang ngumiti na. Ang mga ngipin niya ay malalaki at medyo hiwa-hiwalay. Talagang pangit. Pero maganda ang tinig niya, maganda ang boses niya. Magaan. Kung ano ang kinapangit ng mukha niya, siya namang kinaganda ng tinig niya. Ako si Tita Angel mo. Pinsan ko si Miles at ibinilin ka niya sa akin. Doon ka muna sa amin titira kung gusto mo. Mahirap lang kami pero walang choice si Miles eh. Nasaan po ba siya? Hindi ko alam, Harper. Hindi niya sinasagot ang mga tanong ko. Basta't sabihin ko daw sa'yo na hindi nila sinadyang maiwanan ka. Babalikan ka raw nila sa tamang panahon. Hindi ko po maintindihan kung ba't sila umalis eh. Delikado kasi, Harper. Kinailangan nilang lumayo, magtago. Bakit po kaya? Hindi ko alam. Basta kung gusto mong sumama sa akin, sama ka. Kung ayaw mo naman, wala akong magagawa. Wala naman po akong kasama dito, tsaka wala pa akong pambayad sa apartment na to. Sagot ko tsaka pumasok sa isip ko ang tungkol sa pera ko. Wala sa akin ang bank book, hindi binigay sa akin ni Ninang. O sige, so paano? Sasama ka na ba sa akin? O papasok ka pa at balikan na lang kitang mamayang hapon? Papasok pa po ako? Okay, sige Harper. 6 p.m. babalik ako pero by that time, dapat nakaimpake na lahat ng gamit mo, okay? Sige po, Tita Angel. Tita Angel.
Kay Tita Angel, sobrang applicable yung kasabihang, don't judge the book by its cover. Dahil sa harapan lang talaga siya pangit. Boses, ugali, pananaw sa buhay, prinsipyo, maganda. Alas 6 ng gabi nung araw na yon, naghihintay na ako sa harap ng apartment. May humintong tricycle. Bumaba ang isang tao na nakatakip ang mukha. Akala ko lalaki nung una, pero nung tinanggal niya ang balaklava na suot niya, yung takip sa mukha, si Tita Angel pala. At kapag gabi ay namamasada pala siya ng tricycle. Iyon ang kanyang kabuhayan. Inuwi nga niya ako sa bahay na inuupahan niya sa Barangay Calao East, Santiago City. Maliit na bahay yon na nasa looban. May dalawa siyang anak, sina Teddy at Jello. Noong mga panahong yon ay 13 ako. 12 anyos si Teddy at 10 years old naman si Jello. Walang asawa si Tita Angel. Iniwan daw sila at nag-asawa ng iba. Si Tita Angel ang mag-isang nagtataguyod sa dalawang anak niya. Noong gabing yon ay napansin ko na kaagad sa kapirasong dingding sa pagitan ng dalawang pinto ang mga nakadisplay ng mga litrato at diploma. Graduate ng high school at vocational course si Tita Angel. Makisiksik ka na lang dyan sa kwarto ng mga anak ko, Harper. Narinig kong sabi niya, pero wala ang mga anak niya noon. Nasaan po sila? Ay, pag ganitong oras, rumarakit sila. Hindi ko naunawaan yon, pero hindi ako nagtanong. Maliit ang kwarto ni na Teddy at Jello. May lumang pinturang dingding, parang blue-green pero tad-tad na mga sulat at pinagdikitan ng kung ano-anong poster siguro na tinuklap. Mayroon din itong maliit na bintana pero nakasara pa at nung silipin ko ay dingding na rin pala ng kapitbahay. Mainit na ang naging kwarto ko sa apartment ni Ninang pero mas mainit sa silid ng magkapatid. Noon pa lang talaga, Kuya Bono, ay inaasam-asam ko na sana makabalik na lang ako sa bukid o sa amin sa Makunakon. Kaso ang tanong ay paano? Noong mga panahong yun ay uso na ang text at cellphone pero para lang yon sa mga may pambili. Wala akong contact sa mama ko o maging sa mga kaibigan niya sa Santiago. Sina Tita Loren at Tita Noel nasa abroad na ulit noon. Talagang wala na akong maasahang tulong kaya't nagtiis na lang ako sa poder ni Tita Angel at ng dalawa niyang anak na Tirong. Yun ang tawag sa kanila ng mga kapitbahay, Tirong. Ilocano word ang Tirong pero doon ko lang sa Calao East natutunan ang ibig sabihin. Ang Tirong pala ay parang siga sa Tagalog pero mas malala ng konti kasi may siga na mabait. Sina Teddy at Jello nung mga unang araw at buwan ko sa kanila ay wala silang bait at paggalang. Talagang tirong sila, maging sa mama nila. Ang racket na tinutukoy ni Tita Angel noon na mga anak niya ay mga diskarteng panglansangan para magkapera kahit barya-barya, panglilimos, pagpaparking at kung minsan, pandurukot at pagsha-shoplifting. Hindi makontrol ni Tita Angel ang mga anak niya. Nagbago daw sila mula nung iwan sila ng tatay nila. Sinasagot-sagot at sinisigawan pa nga nila noon si Tita Angel. Matapang silang pareho at maging sila, hindi rin magkasundo. Ang tawag ni Jello sa Kuya Teddy niya, Ted lang. At ako, ang tawag niya sa akin, Kulot. Inaasahan na rin pala nila ang pagdating ko sa bahay nila dahil nabanggit na ni Tita Angel na titira ako sa kanila. Unang gabi ko sa kanila, matinding antok na lang ang nagpatulog sa akin ng madaling araw na. Wala silang electric fan pero bilib ako sa dalawa. Pagsayad pa lang ng mga likod nila, tulog na. Si Jello nung dumating, "Uy, Kulot!" Iyon lang ang narinig ko. Humiga na at tulog na agad. Si Teddy, malinis sa katawan,
Naghugas muna, nagpalit ng damit tsaka natulog na rin pero hindi niya ako inimikan. Bandang 12:00 ng madaling araw, naramdaman kong dumating si Tita Angel. Alam kong nag-ingat siyang makalikha ng ingay o kaluskos pero masyadong malakas ang tenga ko para hindi siya marinig. Nung gabing iyon, naalala ko si Lola sa Itiague. Masama ang ugali niya sa akin pero mas gusto kong matulog sa kubo nila sa tabi ng kulungan ng baboy. Dahil kahit mabaho, presko naman ang hangin. Naalala ko rin si Ninang Miles at Ninong June. Ipinagdasal ko pa sila nung gabing yon. Naisip ko rin sina Tito Doro at Tita Inyang, ang mga kapatid ng mama ko sa Makunakon. Sa kanila ako tumira noon. Mahirap lang din sila pero mababait ang mga pinsan ko. Problema lang, napakalayo ng eskwela mula sa bahay nila sa bundok. Pero nung gabing yon, naisip ko na lang, bakit sinusunod ko ang simpleng bilin ni mama na pagbutihin ko ang pag-aaral ko? Mangarap daw ako at tutuparin niya. Noong nasa Makunakon ako, kung saan nga ako nag-enroll ng first year high school at nag-aral ng mahigit 3 linggo lang, hindi ako umabsent ni minsan kahit na mahigit 1 oras ang paglalakad para makarating sa eskwela. Dadaan pa sa ilang sapa at pataas pababang kalsada. Ni minsan noon, Kuya Bono, hindi ako nagreklamo. Kusang loob para sa akin ang pumasok at walang pagtanggi. Kahit hindi naman malinaw sa isip ko kung bakit kailangan kong pumasok. Wala din naman akong crush o inspirasyon sa eskwela. Well, nung elementary ako sa Santa Rosa, Santiago City, may 5 akong kursonada noon pero hindi kami naging close kasi nga hindi naman niya ako pinapansin. Minsan nga, nang hirap sa akin ng notebook, hindi man lang sa akin tumingin. Walang nagsabing guwapo ako nung elementary ako. At ang unang nagsabi pa na guwapo ako ay isang tao na hindi ko inaasahang mapapansin na maitsura din pala ako. Siya si Teddy, panganay na anak ni Tita Angel. Malapit na ang bakasyon noon, gagraduate na si Teddy ng elementary at isang gabi bago matulog ay, "Lagyan mo nga ako nito." Sabi niya, may hawak siyang maliit na bote ng salicylic acid at cotton buds. "Dito." Turo niya sa an-an sa pisngi niya. Kinuha ko naman ang gamot at cotton buds na isasawsaw lang tsaka marahang ipapahid sa an-an niya. Nasa ilang segundo pa lang na ginagawa ko yon ay nagsalita siya. "Tangina, may itsura ka pala, kulot. Ngayon ko lang natitigan ang mukha mo ah. Guwapo ka pala, gago ka. Anong ginagamit mo sa mukha mo?" Ang totoo, pumuti na kasi ako noon. Sa school na nga lang ako naaarawan noon kasi sa umaga, ihatid ako ni Tita Angel sa Caloocan kung saan naroon ng school ko. Paglabas ko ng classroom, tsaka lang ako maaarawan. Sa bahay naman nila, dahil dikit-dikit halos sa mga bahay, hindi naman nakakasilip ang araw. At hindi rin ako lumalabas dahil ako ang naging katulong nila. Iyon ay hindi inutos sa akin ni Tita Angel. Nagkusa ako, Kuya Bono, dahil naaawa ako sa kanya, kay Tita Angel. Namamasada siya hanggang 12:00 ng hating gabi, tapos sa umaga, gigising pa para magluto ng almusal, tapos maglalaba. Nung may 1 linggo na ako sa kanila, isang umaga kinausap ko si Tita Angel. "Tita, mula bukas huwag ka nang gumising ng maaga. Ako na po ang magluluto ng almusal. Huwag na rin po kayong maglalaba. Ako na lang din po, kapag araw ng Sabado." "Ay naku, Harper, mag-aral ka lang. Hindi kita dinali dito para gawing katulong." "Alam ko po, tita, kaso ayoko pong maging pabigat sa inyo." Sinulyapan lang niya ako. May ka-text siya noon sa cellphone niya. "Hindi ko kilalang nanay at tatay mo, Harper, pero kung sino man sila, bilib ako sa kanila dahil napalaki kanila ng tama. At sige, kung mapilit ka, pwede kang maglaba tuwing Sabado pero maglalaba rin ako tuwing Miyerkules para hindi maipunan. At huwag mong lalaban ang damit ko. Damit nyo lang na mga tirong ang laban mo." "Sige po, tita." Nakangiting sagot ko. Nakatitig pa rin siya sa mukha ko. Bahagya siyang ngumiti at ang tanong,
Pero lalaki ka naman, di ba, Harper? Hindi po tita. Lalaki po ako. At okay lang sa'yo na gumagawa ka ng mga gawaing bahay? Oo naman po. Tsinelas at sapatos lang nila ang nilalaban nila. At ni magsaing hindi sila marunong dahil pambabae daw ang mga trabahong yon. Kaya nga po tirong sila, di ba tita? Tama ka, Harper. Pero tingnan lang natin pagtanda nila. Kapag nakapag-asawa sila ng babaeng tamad o pasosyal, ewan ko kung di sila mapilitang gumawa ng mga gawaing bahay. Eh tita, nasan po ba yung tatay nila? Nasa Tugigaraw, may asawa ng iba. Bakit po kayo naghiwalay, tita? Harper, lalaki ka di ba? Bakit nagtutulog chismoso ka? Hindi po, tita. Curious lang po ako. Pinalayas ko dahil natutong magtinda ng droga. Tinakot ko. Lumayas siya o ipakulong ko siya. Lumayas. Eh bakit niyo po pinalayas? Bakit hindi na lang po pinatigil sa masamang trabaho niya? Ang totoo, Harper, nawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Masakit na siya sa mata. Hindi na ako masaya nandito siya. Talaga po? Hindi ko napigilan ang ganitong reaksyon at nagulat ako dahil biglang tumawa si Tita Angel. Noon ko lang narinig ang tunog ng tawa niya. Nagulat ka pa talaga, Harper, no? Sa kapangitan kong ito, nagpalayas pa ako ng asawa. Tuloy ang paghalakak niya, kaya't ako'y natawa na rin. Pagkatapos nun ay bahagya siyang sumeryoso. Hindi kami kasal, Harper. May nauna siyang asawa, taga-Cordon. Nung palayasin ko siya, ang sabi ko sa kanya, balikan niya yung asawa niya at mga anak niya, pero ibang babae ang sinamahan niya. Isang Itawis na taga-Tugigaraw. Alam mo yun, naramdaman kong pabigat ng pabigat ang buhay ko dahil sa maling relasyon ko sa kanya. Tapos magtatrabaho pa ng illegal. Pakiramdam ko noon, suklam na sa akin ng Diyos, kaya pinalaya ko na. Gumanang dibdib ko pero bumigat ang kargada ko dahil ako na lang ang inaasahan ng dalawang tirong. Naramdaman din ng dalawa na humirap ang buhay namin mula nung umalis ang tatay nila. Nagalit silang pareho sa akin. Kalaunan, natuto silang dumilihensya ng sarili nilang pera. Hinahayaan ko na lang sila kasi mga minor pa naman sila. Mahuli man sila, hindi naman sila makukulong. Hindi ako sang-ayon sa huling narinig ko kay Tita Angel noon pero hindi ako kumontra o nagsalita. Siya ang muling nagsalita at ang sabi niya, pero Harper, sana hindi mo maisipang gayahin ang mga ugali ng mga anak ko. Mahihirapan akong idepensa ka sa pulis o sa barangay kapag nagkataon dahil hindi kita kaano-ano. Kaya baka pwede, sumimple ka na lang. Dito ko na lang sa bahay at sa school mo para iwas problema tayo. Pwede ba, Harper? Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. May isang gabi nung second year high school na ako, first year naman noon si Teddy. Hindi na masada si Tita Angel. Sa halip ay nagplanta siya ng mga damit na pambabae. Kanino yan, tita? Tanong ko. Sumagot siyang hindi nakatingin sa akin. Sa akin? Isusuot ko bukas. Pagkatawag mo ngayong dalawa, may sasabihin lang ako sa kanila. Tinawag ko nga ang dalawang tirong pero si Teddy lang ang lumabas. Si Jello, 2 beses kong inulit na kakausapin sila ng mama nila pero hindi siya kumibo. Ano yan, mother? Tanong ni Teddy. That time, close na kami ni Teddy pero mas close kami ni Tita Angel. Naging parang magkaibigang matalik kami ni Tita Angel. Paborito niya akong kakwentuhan kapag may time na nasa bahay din siya. Nakakapag-share siya sa akin ng mga sekreto niya. Nakakapagkwento tungkol sa buhay niya, sa nakaraan at sa araw-araw. Bestida ang tawag dito, Teddy. May pagkasarkastikong sagot ni Tita Angel sa anak niya. Isusuot ko to bukas. Darating ang lola niyo at saka baka pwedeng makiusap sa inyo. Jello, lumabas ka nga dito.
Nakita kong dumungaw lang sa pinto si Jello, parang nasindak sa sigaw ng mama niya. Sila ang titira doon sa nabakanting apartment sa bungad, yung pinanggalingan nila Iska. Magbihis din kayo bukas. Kunwari, sumamba tayo kaya tayo nakabihis. Maiwasan ko man lang ang sermon ng lola nyo. Okay na? Sagot ni Teddy tsaka humakbang na papasok ng kwarto namin pero bumalik din siya nang sabi niya sa mama niya, Ma, bakit kasi hindi na lang tayo magbalik loob? Natigilan si Tita Angel, hindi niya inaasahang maririnig niya yun kay Teddy. At ang sabi niya, sige, bukas totohanin natin ang sumamba. Ikaw Harper, pwede ka rin sumama kung gusto mo. Ano nga palang religion mo? Katoliko po. Pwede ka rin sumama sa amin bukas kung gusto mo. Hindi ako sumama sa pagsamba nila. Pati si Jello hindi rin nila napilit gumising. Pero kasama ako nung magpunta sila sa bungad upang salubungin ang nanay ni Tita Angel na nagmula ng Bulacan. Nagdidisgarganan ng mga gamit mula sa malaking truck noong dumating kami at nakita ko kaagad ang mataray na itsura ni Lola Dalena, nanay ni Tita Angel. Pero napako ang tingin ko sa isang babaeng hula ko noon ay ka-age ko lang. Maputi siya, mahinhin ang kilos. Tumutulong siya noon sa pagbubuhat ng mga gamit mula sa mga binaba sa truck. Ate Laida! Tawag ni Teddy sa babae. Tumingin naman ang babae at ngumiti kay Teddy. Lalo itong gumanda nung ngumiti. Tumakbo si Teddy palapit kay Laida at ewan ko kung bakit bumuntot naman ako. Nagmano si Teddy kay Lola Dalena. Nagmano din ako. Sino to? Tanong ni Lola Dalena kay Tita Angel. Ampon ko ma. Tumaas ang kilay ng matanda. Nagampon ka pa. Di mo na nga mapakain ng dalawang anak mo. Hindi kumibo si Tita Angel. Noon ay marahan na akong humakbang para lumapit kina Teddy at Laida. Ate, si Kulot pala. Doon din sa amin nakatira. Hi, may pangalan ka naman siguro na hindi Kulot. Kay tamis ng ngiti ni Laida, ang sigla ng mga mata niya, parang noon lang ako nakakita ng ganong kasimpleng ganda at noon pa lang ay randam ko na napakabuting babae ni Laida. Harper ang pangalan niya ate. Si Teddy ang sumugot dahil ako ay talagang natulala. Kulot, si ate Laida, mabait yan at maganda. May boyfriend ka na? Hindi ko sinadyang matanong. Ngumiti siya at halos pabulong lang ang sinabing, kung babae ka Harper at ganyan ang lola mo, sabi niya sabay nguso kay Lola Dalena, Jack, tatanda kang dalaga. Dalawang taon ang tanda sa akin ni Laida at nung araw nga na yon ay nakilala ko ang unang babaeng inibig ko. Iglesia din si Laida at si Lola Dalena ay isang Diakonesa. Sina Tita Angel at Teddy ay tuluyang nagbalik loob sa kanilang pananampalataya na dating lumamig nung iwanan sila ng tatay ni na Teddy at Jello. 15 anyos lang ako ng Kuya Bono at kulang pa ako sa pagpapahalaga sa relihiyon kaya hindi ko naisipang umanib sa kanila. Isa pa, hindi naman ako inobliga ni Tita Angel at si Jello nga ay hindi rin sumasama. Unang pag-ibig ko si Laida, iba ang saya sa puso ko kapag nakikita at nakakasama ko siya. Ngunit nung una pa lamang ay ipinaalam na sa akin ni Laida na hindi siya malayang sundin ang mga gusto niya dahil kay Lola Dalena na siyang nagpalaki sa kanya. Si Laida ay anak ng mama niya sa pagdadalaga at noon ay nasa abroad si Mama Letty, ang mama ni Laida. Sa bawat araw noon Kuya Bono ay unti-unti kaming naging malapit ni Laida dahil madalas din siya sa bahay ni Tita Angel
Pero mas madalas ko siyang makita dahil simula nung tumira na sila sa bungad ay doon na nagpa-park ng tricycle niya si Tita Angel. Dati kasi ay nakikiparada lang siya sa kaibigan niya kasi hindi na ipapasok ang tricycle sa eskinita papasok sa bahay ni Tita Angel. Kaya naman tuwing umaga na papasok kami ni Teddy, makikita ko lagi si Lyda. 4th year high school na rin sana si Lyda noon kung hindi lang siya naghinto dahil siya daw ang nag-alaga kay Lola Dalena nung magkasakit ito sa Bulacan. Napakahusay ni Lyda sa mga gawaing bahay. Naalala ko si Mama kapag nakikita ka siyang gumagawa ng mga gawaing bahay. Pareho sila na mahilig kumanta habang nagtatrabaho at pareho silang hindi basta-basta ang kalidad ng trabaho. Sa totoo lang, dati na rin akong napuri ni Tita Angel nung una pa lang dahil sa kalidad din daw ng trabaho ko sa bahay nila. Kahit papano kasi ay natuto ako kay Mama para mas marami akong natutunan sa nanay ni Papa Elmer kung saan nga kami noon tumira. Si Papa Elmer ang dating asawa ni Mama, tatay ng kapatid ko si Elvin. Masyadong paluutos ang matandang yon at ayaw niya ng basta-basta trabaho lang. Babantayan ka nun, itatama lahat ng mali sa mga ginagawa mo. Kaya nga nung tumira ako kina Tita Angel ay talagang luminis ang bahay nila. Kontentong-kontento siya sa trabaho ko. Hindi ko ikinaringal ang papuring yon mula kay Tita Angel kasi trabahong pambabae nga ang paglilinis, paglalaba at pagluluto. Pero yun lang kasi ang tanging paraan ko upang masuklian ang kabutihan niya sa akin. Naisip ko kasi noon, Kuya Bono, paano na ako kung hindi siya dumating nung iwanan ako bigla ni Ninang Miles at Ninong June? Saan ako titira? Anong kakainin ko? Malamang magiging palaboy ako sa mga lansangan ng Santiago. Oo, malapit lang kung tutuusin ang Itiage kung saan nakatira ang lola ko pero malamang hindi niya ako tatanggapin dahil nga inaway siya ni Tita Loren dahil sa akin. Iniisip ko rin noon kung paano ko makakausap si Mama na that time ay nasa Maynila pa rin. Naalala ko na may ugnayan pa rin sila ni Papa Elmer dahil sa kapatid kong nasa poder niya. Mas malapit ang Santa Rosa na siyang barangay ni Papa Elmer kaya't isang araw ng Sabado, nakisuyo ako kay Tita Angel na pumunta kami ng Santa Rosa. Nasasabik na rin kasi ako noon sa kapatid kong si Elvin kahit na hindi niya ako gusto. Nabibrainwash kasi siya noon pa lang ng lola niya, nanay ni Papa Elmer. So nung araw na yon, year 2007 yun Kuya Bono at 3rd year na ako sa high school, nagpunta nga kami sa Santa Rosa. Kasama din noon sina Teddy, Jello at si Lyda na siyang katabi ko sa loob ng sidecar. Kaya lang medyo malayo pa kami sa bahay ni na Papa Elmer ay napansin ko na may handaan. Maraming tao, mga sasakyan sa gilid at malakas ang sound. Kinailangan naming bumaba noon para maglakad na lang dahil sa mismong tapat ng bahay ay masyadong maraming tao. Si Lyda ang kasama kong naglakad at narinig ko sa kanya ang, "May kasal, Harper." Ilang saglit pa ay nakita ko ang tarpaulin, Elmer and Evelyn nuptials. Tumigil na ako sa paghakbang at inaya ko na si Lyda na bumalik na lang sa tricycle. Mali ang timing ng pagpunta namin dahil kasal pala ni Papa Elmer, ang dati kong stepfather. Noon pa ring araw na yon sa barangay Santa Rosa, nung naglalakad na kami ni Lyda pabalik ng tricycle ay narinig kong may sumisigaw sa pangalan ko. Saglit akong nagpalingalinga upang mahanap ang pinagmumulan ng boses ng babae. Masyado kasing maraming tao noon. Hanggang sa di kalayuan ay may nakita kong kamay na kumakaway. Napangiti na rin ako nang makita ko si Maylene. Ang ngiti ko ay naging tawa habang papalapit siya at noong nasa harapan na namin siya,
Oy Per, ba't nandito ka? Kilala mo yung kinasal? Nakatawang tanong niya. Oo, pero pauwi na kami. Bakit? Hindi pa yata nag-umpisa ang Boronita na. Hindi naman kami nagpunta dito para makikain. Sagot ko, tsaka dinugtungan ko ng tanong na, ikaw, ba't nandito ka? Taga rito ang lola ko. Doon lang ang bahay, oh. Halika kayo sa bahay. Anyaya niya sabay titig kay Laida. Birthday ko ngayon, Per. Sabi pa niya. Talaga? Happy birthday, May. Tara sa bahay. Naghanda si Lola. Hindi naman dumating si na Cherry. Kanina pa ako nag-aabang dito. Mga paasa lang sila. Tila nagtatampong sabi niya. May, marami kami. Ayun o, isang tricycle kami. Sabi ko sabay turo sa tricycle ni Tita Angel. Okay lang yun. Marami akong handa tanga. Sabi niya. At kami nga ay nagpunta dahil noong nasa harapan na kami ng tricycle ay nagpaka-jolly sa Maylin nung kaharap niya na si Tita Angel. Maraming ang handa, Kuya Bono, at kilala ko ang lola niya. Si Lola Susana. Ang bahay ni Lola Susana ay isa sa pinakamaganda sa barangay at malapit lang ito sa elementary school kung saan ako nagtapos ng elementarya. Ang tanong ko kay Maylin nung kumakain na kami, May, bakit hindi kita nakita nung nag-aaral ako dyan? Kasi nga taga Bulacan kami dati. Last year lang kami lumipat dito para sa Caloocan talaga ang bahay namin. Paminsan-minsan ako nauuwi dito sa Santa Rosa kasi ang totoo, hindi ko naman talaga kamag-anak si Lola Susana. Halos pabulong lang nasabi niya. Napakunot noo ako dahil parang nalabuan ako sa kwento niya at napansin niya yon. Sa Monday na lang ako magkukwento sa'yo, Per. Kumain ka na muna. Laida, kain lang. Napaka-warm ni Miley nung araw na yon. Hindi lang sa akin kundi maging kina Tita Angel. Sa dalawang tirong, pero kay Laida parang aloof siya. At ganon din si Laida sa kanya. Kaklasiko si Miley, Kuya Bono. Hindi lang basta kaklasiko kundi barkada sa loob ng school. Transfer siya kaya second year high school na nung maging kaklasiko siya. Isa din siya sa pinakamatalino sa klase, lalo na sa English. May araw noon sa school na wala ang aming English at Filipino teacher. Well, isang teacher lang yon. Si Ma'am Santos. Siya ang English at Filipino teacher namin at dati pa ay naggrupo-grupo na kami para sa group play ng Florente at Laura. Bago umalis si Ma'am Santos para sa meeting nila ay inatasan niya kaming gumawa ng script para sa kanya-kanyang play. I-check daw niya pagbalik niya mula sa meeting. Kagrupo ko si Maylin at siya ang leader namin. 7 kaming members niya pero ako lang ang tinawag niyang sumama sa kanya sa library. Kaso sumunod din yung iba naming kasama. Sa library, Kuya Bono, ay may nakakahiyang pangyayari sa akin. Nakaupo na kami ni Maylin. Nag-start na siyang magsulat. Ako naman ay nagpasimpleng uutot. Kasi sumakit biglang tiyan ko. Kaya lang, yung akala ko utot lang, hindi pala. May laman at basa. At naamoy yun ni Maylin sabay tingin sa akin, pero sa halip na tumawa ay, okay ka lang, Per? Hindi ako nagdalawang isip na sabihin ang totoo. May, akala ko utot lang ako kaso may bumuga. Anong gagawin ko? Parang bubuga pa. Hindi ko mapipigilan to, May. Noon ay tumayo siya palipat sa kinauupuan ko. Tumayo ka. Dahan-dahan lang at sumama ka sa akin.
Hirap na hirap akong lumakad noon, Kuya Bono, dahil konting kamali ko lang ay bubuga pa ang LBM ko. Ipinasok niya ako sa CR ng library. Hindi para sa mga estudyante ang CR na yon, pero nagawa niya ng paraan. Binilin din niya ako na kung marumi ang brief ko ay hubarin ko na lang, hugasan sa loob ng CR, pispising mabuti at saka ko isuot ulit. At paglabas ko doon ng CR ay umuwi na ako. Sinunod ko siya, Kuya Bono, at nakaraos ako sa embarrassing moment na yon na kami lang dalawa ni Mylene ang nakakaalam. Hindi ko makakalimutan yon dahil kung nalaman yon ng iba naming kasamahan, paniguradong magiging katatawanan ako. Baka maliban sa kulot ay madadagdagan pa ang pangalan ko sa school. Baka may tatawag pa sa akin ng Manaki, LBM o Harper Boris. Pero bilib ako kay Mylene kasi hindi niya ipinagkalat. At ito ang pinaka nakakabilib kay Mylene. Hindi niya ako pinagtawanan. Para siyang ate ko or nanay ko na nagsikap pang gumawa ng paraan para marausan ko ang pangyayaring yon. At yun ang dahilan kung bakit naging sobrang close kami ni Mylene, to the extent na May ang tawag ko sa kanya at Per ang tawag niya sa akin. Pero nung puntong yon, noong kasal ni Papa Elmer at 15th birthday naman ni Mylene, talagang magkaibigan lang kami, best friends. At mali ang hinala ni Lyda na girlfriend ko si Mylene. Oo, Kuya Bono, naghinala si Lyda. Napansin kong bigla siyang naging tahimik nung umuwi na kami mula sa Santa Rosa, at pagdating namin ng Calao East ay pumasok kaagad siya sa bahay nila ni Lola Dalena. Ni hindi ako inimikan o sinulyapan man lang, pero tinawag niya si Teddy. Nauna na kaming umuwi noon ni Jello dahil si Tita Angel ay namasada na. Noong nasa bahay na kami, dumating si Teddy at ang sabi sa akin, nagsiselo si Ate Lyda, kulot. Syota mo daw si Mylene. Hindi. Binay ka pa. Pati ako, kulot, halata ako. Close kayo masyado na Ate Mylene. Oo, close kami ni Mylene pero hindi ko siya syota, Ted. At alam mo namang si Ate Lyda mo ang gusto kong maging first and last girlfriend. Iwan ko sa'yo. Basta, galit si Ate Lyda sa'yo. Nagsiselos. Mangiyak-ngiyak nga kanina eh. Ted, bumalik ka nga kay Lyda, sabihin mo hindi ko girlfriend si Mylene. Sige na. October 8, 2007 nung kasal ni Papa Elmer at 15th birthday naman ni Mylene. Noon talaga nagsimulang uminog ang mundo ng pag-ibig para sa akin dahil hindi ko namamalayang involved na pala ako sa dalawang babae. Well, hindi ko alam na may something pala sa akin si Mylene. Akala ko friends lang kami, best friends, pero simula nung 15th birthday niya at napansin nga niyang may pagtingin ako kay Lyda, noon na rin siya nagsimulang maging parang more than friends close sa akin. At isang araw sa school ay lumapit sa akin si Cherry, best friend ni Mylene, at sinabi nito sa akin ng ganito, Harper, walang paligoy-ligoy. Sinasabi ko sa iyo na in love sa iyo si Mylene. Hindi ako napagsalita. Hindi mo halata, di ba? Kasi baka tama ang hinala niya na girlfriend mo yung Lyda. Harper, marami nagkakagusto kay Mylene. Pero nag-promise kasi siya sa sarili niya na hindi siya mamamansin ng lalaki hanggat wala pa siyang 15. Nag-15 na siya last week, di ba? Andun pa nga ako yun sa bahay ng steplola niya sa Santa Rosa. Ngayon ang tanong ko sa iyo, Harper, hahayaan mo bang may ibang lalaki makapasok sa buhay ni Mylene kahit alam mong ikaw ang gusto niya? Alam mo naman siguro na maraming gwapo dito sa school. Yung iba nagkakagusto kay Mylene. Pero kahit hindi ka kagwapuhan, ikaw ang pangarap ng best friend ko. Anong gagawin mo, Harper? Sana may gawin ka dahil nahirapan ang best friend ko.
Kinahaponan noon ay kinausap ko nga si Maylin. Inabangan ko siya sa parkingan ng mga motor kung saan siya nagpa-park ng motor niya. Totoo ba yun ha? May gusto ka daw sa akin? Oo, pero naisip ko din, Per. Mga bata pa tayo, tsaka may pangarap ka, di ba? Meron din ako. Gusto kong tumigil si Mama sa pagkakatulong sa ibang bansa. Kasi kawawa naman siya. Ayoko siyang tumandang nagpapaalila sa ibang lahi. Nagseselos ka daw kay Laida. Totoo ba? Oo din, Per. Pero ayoko makipagkompetensya sa kanya. Ang ganda-ganda niya tapos magkalapit pa kayo. Ngayon pa lang talo na ako, di ba? Pero ang tanong ko lang, Per, kahit ayaw ko sana, kasi baka masaktan na ako sa sagot mo, kayo na ba ni Laida? Hindi pa, May. Pero nililigawan mo. Gusto mo siya, di ba? Halata sa mga tinginan yung dalawa. Hindi ko siya sinagot kasi baka nga masaktan lang siya. At ayoko rin magsinungaling kaya hindi na lang ako umimik. Kaso bigla siyang tumawa. Alam mo, Per, lumaki akong nasasaktan sa pag-aasam na sana may tatay ako. Sa murang edad, natuto akong tumanggap ng mga kakulangan sa buhay ko. At kung iniisip mo na masasaktan ako kapag umamin ka na mahal mo si Laida, oo, masasaktan ako. Pero kaya ko, Per. Ibahin mo ako. Matapang ako. Luha ko naman ang muntik ang umagos dahil kasabay ng pagkakasabit niya ng salitang matapang ako, ay sumabay namang tumulo ang luha niya. Agad niyang pinunas pero nakita ko at parang ako ang nasaktan. Mula noong 2007, Kuya Bono, hanggang ngayong kasalukuyang araw na ito na sinusulat ko itong kwento ko, December 16, 2025, ay sila lang dalawa. Sina Laida at Maylin lang ang mga babaeng na-involve sa akin. Sa ngayon ay 33 na ako. 33 na rin si Maylin at 35 na si Laida. Mas maganda si Laida, hindi lang sa mukha kundi maging sa katawan. Napakabuti at makinis pa. Si Maylin naman, noon pa lang high school kami ay medyo chubby na siya pero may itsura din ang mukha. Hindi siya kasing puti ni Laida kasi hindi masyadong nagpapakababae si Maylin noon. Nagmumotor nga siya kahit nung high school kami at aariba yan sa kalsada kahit walang jacket o helmet. Pero dahil kay Maylin ay naging malapit kami ng kapatid kong si Alvin na taga Santa Rosa, ang barangay ni Papa Elmer kung saan nakatira din si Alvin, at siya ding barangay ng step-lola ni Maylin na si Lola Susana. Step-lola kasi si Maylin ay anak ng pagkatalaga ng mami niyang si Mami Ella na napangasawa nga ni Daddy Ronald na anak ni Lola Susana. Nakakatuwa, di ba? Silang dalawa, sina Laida at Maylin ay parehong anak sa pagkatalaga ng mga ina nila, sina Mami Ella at Mami Letty. Pareho din silang nagmula sa Bulacan. Si Laida sa Bukawi isinilang at lumaki. Si Maylin naman ay nagmula sa San Jose del Monte. Sina Mama Letty at Mami Ella, pareho ding nasa abroad. Pareho silang domestic helper. Si Mama Letty, DH sa Hong Kong that time at si Mama Ella naman ay sa Abu Dhabi. Hindi na talaga ako naghanap ng iba o hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong ma-involve sa ibang babae mula nung third year high school ako, Kuya Bono, dahil sa dalawang babaeng ito. Sa kanila na umiikot ang mundo ko. Noong 22 years old ako, ilang araw bago sumapit ang graduation ko sa college, na-pressure ako dahil kailangan ko nang pumili kung sino sa kanila. At kung kayo ang pipili, sino kina Laida at Maylin ang pipiliin nyo?
Ako, dati naman nang nakapili, si Laida. Pero kung matatandaan nyo, nagkakilala kami nung 13 years old ako, second year high school. Noon pa lang, dahil na rin sa kakulitan ni Teddy ay nalaman na ni Laida na may gusto ako sa... Pero hindi ko siya niligawan dahil pinauna niya na hindi matutuwa ang lola niya, si Lola Dalena na siyang mahigpit na tagabantay ni Laida. Ayaw daw kasi ni Lola Dalena na magaya si Laida sa mama niyang si Mama Leti na nabuntis na walang asawa. MU lang kami ni Laida sa napakatagal na panahon. Pero noong 18th birthday ko na siya lang ang nakakaalam, mag-isa ako noon sa bahay ni Tita Angel dahil araw yan ng Sabado. Dumating si Laida na may dalang maliit na cake. Nagsubuan kami ng cake at natukso kami dahil sa cake na yon. Isang kutsara lang ang ginamit namin sa pagkuha ng cake. Ako ang unang pinasubo, then ako naman ang nagkutsara ng cake na isinubo ko sa kanya. May icing na dumikit sa gilid ng labi niya at tatanggalin ko sana yon gamit ang dulo ng daliri ko pero inilayo niya ang mukha niya at ang sabi niya, "Huwag mong gamitin ang kamay mo. Gamitin mo ang bibig mo." Napangiti ako dahil nag-init ako sa idea na madidikit ang mga labi ko sa labi niya pero ginawa ko. Kaso ang ginawa naman niya, sinalubong ng mga labi niya ang labi ko at yun na. First kiss lang dapat namin yon pero nauwi na rin sa first sex. Mula nung araw na yon na 18th birthday ko, Kuya Bono, ay pinili ko na talaga si Laida. Isa akong agta at matapat sa nag-iisang babae na nag-alay sa akin ng kanyang puri at dangal. Noong third year high school kami ni Mylene, sinabi sa akin ng best friend niyang si Cherry na in love sa akin si Mylene. Mula noon ay inobserbahan ko si Mylene at parang totoo nga. Hindi niya na kayang makipagtitigan sa akin. Tinatawanan ko siya kapag ganon. Yung biglang iiwas ang tingin niya. Pero may time din na nagiging alaskadora siya. Yung pinagtitripan ako. Ako naman naging pag-asaran lang sa kanya. Hanggang sa isang hapon ng Biyernes na nag-aya silang mag-cutting classes kami. Kasama din si Berto noon na may tricycle. Sumama ako pero nung makita ni Cherry na sasakay ako sa tricycle ni Berto, bumaba siya sa pagkakaangkas mula sa motor ni Mylene at sinabi niyang palit daw kami. Ako daw ang umangkas kay Mylene. Sa Santa Rosa kami nagpunta noon. Death anniversary pala ng lolo ni Mylene, step lolo. At noon ko naisipang subukang puntaan si Elvin sa school nila. Grade 6 na ang kapatid ko noon. Hinintay naming mag-uwian sila tapos inabangan namin si Elvin sa gate. Medyo aloof pa si Elvin sa akin noon pero ang galing umiksena ni Mylene. Ang sabi niya kay Elvin, "Oy Elvin, dapat close kayo ng Kuya Permo. Kayo na nga lang dalawang magkapatid eh. Alam mo kung ako lang may kapatid kahit ganito kapangit, mamahalin ko pa rin." Natawa si Alvin sa pagtawag sa akin ni Mylene ng pangit. "Pangit ba ako, May?" Kunwari tampong tanong ko. "Ay oo, hindi mo alam. Etong si Alvin ang pogi." Tumawa si Alvin pero biglang tumira ng ganito. "Magkano pinapadala ni Mama sa'yo na allowance mo?" Sa akin siya direktang nakatingin at sinagot ko siya ng totoo. "Hindi niya ako pinapadalhan, Elvin. Wala kaming communication eh. Wala akong cellphone." "Saan ka kumukuha ng pera mo?" "Binibigay sa akin ng umampon sa akin, si Tita Angel." "Mayaman ba yon?" "Hindi. Nagtatricycle lang siya. Driver." "Babae tricycle driver?" "Abay oo.
Kasi wala siyang asawa at may dalawa pa siyang anak. Magkano din baon mo araw-araw? Hindi ako nagbabaon araw-araw. Hihingi lang ako kapag may babayaran sa school. Sinusundo niya ako ng tanghali, kakain ako sa bahay niya. Ganon din sa hapon. Posibleng di ka nagbabaon. Pag merienda mo ay... Hindi ako nagme-merienda, Elvin. Sanay na ako. Totoo ba yan? Kasi sabi sa akin ni Lola, ikaw daw pinapadala ni Mama ng malaking pera at sa akin barya-barya lang. Elvin, kaya ako nandito dahil baka pwede kong makuha sa iyo yung number ni Mama. Minsan dati nagpunta na ako dito. Yun ang sadya ko. Makuha ang number ni Mama pero nataon pa nakasal ni Papa Elmer. Kaya umalis na lang kami noon. Wala na yun, si Pokwang. Iwalay na sila ni Papa. Ba't sila naghiwalay? Kasal na sila. Bruhay, pati si Lola inaaway. Mas gusto pa kayo ni Lola si Mama. Kaya baka babalik si Mama dito. Ibibigay mo ba sa akin number ni Mama, Elvin? Oo. Pero kukunin ko muna kay Papa. Kuya, kung babalik si Mama dito, gusto mo rin bang bumalik sa bahay? Bakit? Gusto mong bumalik ako? Oo. Bakit? Para may katulong ako sa trabaho. Halos hindi na nga ako nakakapaglaro eh. Si Lola utos ng utos. Noon ay natawa ako. At ang sabi ko, di ba nung maliit ka pa, nakikita mo naman na trabaho lang ako ng trabaho dahil utos ng utos yung Lola mo. Ngayon pala ikaw naman. At kaya gusto mo akong bumalik dahil doon. Kinakantsawan mo ba ako? Hindi, Elvin. Kasi mabuti yung ginagawa ng Lola mo. Ako, natuto akong magtrabaho dahil sa kanya. Kaya mahal na mahal ako ng umampon sa akin kasi nakakatulong ako sa kanya. So babalik ka kapag bumalik si Mama? Honestly, hindi ko sure, Elvin. Okay na ako kay Tita Angel eh. Pero namimiss ko si Mama. At saka, Elvin, salamat pala kasi kinausap mo na rin ako sa wakas. Tama si Maylin eh. Ikaw lang nag-iisang kapatid ko kaya dapat goods tayo. Ate Maylin, Elvin, mas matanda yan sa'yo. Gumalang ka. Crush ko eh. Nagulat ako sa sinabing yun ni Elvin tsaka nakatawang lumayo kasama ang barkada niya. Isinigaw na lang niya sa akin na susunod daw na babalik ako. Memorize niya na ang number ni Mama. Noong minsang isama nga ulit ako na Maylin sa barangay ng lola niya ay sinadya na namin si Alvin sa bahay ni na Papa Elmer. Ayokong magpakita doon kasi si Maylin ang nagtao po at ako'y nagtago. Nakuha ko nga ang number ni Mama at kinagabihan, gamit ang cellphone ni Tita Angel ay natawagan ko si Mama pero napakalungkot ng kanyang kwento. Nag-asawa na raw ulit siya ng isang Aita naman na taga Pampanga. At naroon na siya sa Florida Blanca. Gumagawa daw sila ng mga clay na pang-display na mumurahin lang kaya napakaliit lang daw ng kinikita nila. Halos pangkain lang daw ng kanilang pamilya. May 3 anak na daw kasi ang biyudong Ita na sinamahan niya. Hindi ko napigilan ng mapaluhan noon Kuya Bono dahil kay tagal na hindi ko nakausap si Mama. Akala ko ay nagkakatulong siya sa Maynila, nag-iipon para sa pag-aaral ko sa college pero hindi naman pala. At totoo pala na barya-barya lang ang naipapadala niya kay Elvin. Dala ng sama ng loob ko noon ay natanong ko si Mama. Kinalimutan mo ba ako, Mama? Di ba sabi mo noon magtatrabaho ka? Pag-iiponan mo yung pang-college ko. Sabi mo mangarap lang ako, tutuparin mo. Kinalimutan mo ba yun? Anak, hindi ko sinadya. Nahumaling ako kay Jordan eh. Napakabait kasi niya. At mahal na mahal niya ako. Ako, hindi mo na ako mahal kaya kinalimutan mo na ako. Grade 6 pa lang ako nung umalis ka. Graduating na ako sa high school, Mama. Buong high school ko, hindi ako humingi sa'yo. Ibang tao ang nagpaaral sa akin. Mama, hindi mo man lang ba ako naisip?
Bakit si Elvin? Alam mong nasa poder siya ni Papa Elmer pero siya pa rin ang pinapadalan mo. Ako, kinalimutan mo talaga ako, Mama. Bakit may kasalanan mo ako sa'yo? Bakit mo ako pinapabayaan? Humahagulgol na ako noon sa iyak nang biglang may umakap sa likod ko. Si Tita Angel na noon ay lumuluha din dahil nasa likod ko lang siya habang kausap ko sa cellphone niya si Mama. Ang sabi ni Tita Angel, "Tama na, Harper. Sa ibang araw mo na lang kausapin ulit ng mama mo. Magbabay ka muna." Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is